Praise God. Hallelujah. Nasa pangatlo na po tayo mga kapatid. Amen? Amen. Tayo pa po. Praise God. Bilang introduction po, meron po tayong papanoorin na video. Sige po, kapatid. Down here, most people come from the outside. But this is the place, the little bit clean place. Calvary or Golgotha, the place where Jesus was crucified. You can see the cross. You see this sculpture. There is a rock on one side and a rock on the left side. Did you see that? Alright, the rock. Now where she puts her hand, there is a metal plate. Okay? Believed to be the place where the cross was leaning on the rock. Okay? So you are most welcome to go around and to go inside and put your hands, you can identify with Jesus if you want. This is for you. So yun mga kapatid, na nakita namin mismo, yung nandun po kami sa Church of the Holy Sepulchre, which is the Golgotha that time, ng ating Panginoong Jesus. Yung mismo yung butas na yan, yan mismo nakatayo yung cross kung saan pinako yung ating Panginoong Jesus. Makikita nyo yung sa kaliwa at kanan, mayroong bato. So yung bato niya, dyan mismo pinako yung ating Panginoong Jesus. Dyan naka-stand yung cross na pinako yung ating Panginoong Jesus. Yan po yung mga bato. Huwag nyo pong pansinin yung mga Diyos-Diyosan. Kasi po sa Israel, kung saan mismo yung mga side, kung saan pinanganak yung Panginoong Jesus, kung saan siya pinako, kung saan siya nilibing, ay tinayuan na po ng mga churches ng iba't ibang sekta. Ano po? So, napanood po natin, doon po mismo pinako ang ating Panginoong Jesus. Diyan niya mismo sinasabi yung 7 last words na ating pinag-aaralan sa mga oras na ito. Amen po? Amen. Sa mga oras na ito, ating buksan ang ating mga Biblia sa John 19:26 to 27. Ayan po yung pangatlo. Sige po, sabay-sabay nating basahin. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then saith to the disciples, Behold thy mother, and thou art sent of her unto his home. So, nandun po tayo sa pangatlo. Ano po? Ang sabi doon, yung pangatlo, Woman, behold thy son, behold thy mother. So, yung pangatlo po, babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. So, yung first po, it's all about forgiveness. Ano po? Yung second naman, about salvation, heaven is real. And the third is about compassion, loving our parents, and doing what God has entrusted us. Amen po? Amen. So yun, ito pong mga sinasabi natin Panginoong Jesus ay fulfillment po ng prophecy. Ano po? Even our Lord Jesus Christ, nung nabubuhay pa lamang siya, sinabi niya sa 2 Witnesses of God in Mount Tabor, sa Mount of Transfiguration, na concerning about his disease, kung paano siya mamamatay. Ano po? I-note nyo na lang po, nandun po yun sa Matthew 17, Mark 9, at Luke 9:28 to 31. So our Lord Jesus Christ is 100% human and 100% God that time. That's why He gave us an example to honor His earthly mother, which is Mary. Ano po? Buksan po natin ating Biblia sa John 19:25. Basahin po natin sabay-sabay. Now there stood by the cross of Jesus' mother, and his mother's sister, Mary, and Mary. So, karamihan po, Mary yung pangalan nung time na iyon. Ano po? So, mababasa po natin doon, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, woman. O sa Tagalog ay babae. Teka muna, brother. Parang hindi yata gumagalang yung Panginoong Jesus nung time na iyon. Hindi po. Ano po? In Jewish tradition, sa tradition po ng mga Hudyo, the word woman is a sign of respect with tenderness. Maalala natin sa unang miracle na ginawa natin Panginoong Jesus sa Cana. Ano po? When God
turn the water into wine. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia sa John 2, 3-5. Sige, sabay-sabay natin basahin. And 4 and 5. Jesus said unto her, Woman, what the come. His mother said unto the servant. 5. His mother. So doon pa lamang po, sa first miracle pa lamang na ating Panginoong Jesus, sinabi na niya yung word na woman. Hindi niya sinabing mother, hindi niya sinabing Mary, Mother Mary. Ano po? So yun po, sa tradition po ng mga Hudyo, sain po iyon ng respect. Ano po? Yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus na first miracle niya ay ginagawa na niya yung will ng ating Ama na nasa langit. Amen po ba? And our Lord Jesus Christ is nailed on the cross not only as Son of Mary, but also as the Son of God. Amen po? When our Lord Jesus Christ saw Mary, He entrusted Mary to His beloved disciple. Ano po? As her own son. And the same as His beloved disciple, He told him that to take Mary as His own mother. Ano po? So, sino ba yung beloved na iyon na sinasabi sa Bible? Ano po? Buksan po natin yung John 13:23. Sige po. And so, yung pong sinasabi doon na the disciple whom He loved. So maraming nag-ano doon, hindi daw pinangalanan. Ano po? So yun po ay si John the Beloved. Ano po? Basically, hindi po tinawag si Peter, James, Andrew at iba pang apostol na beloved. Ano po? So basic lang po iyon. Kung sino po yung beloved na tinatawag doon sa unang part sa gospel, siya po iyon yung naandun nung kanyang final hour sa Golgotha. So marami pong disipulo, nasan po sila? Nagtatago, yung iba natatakot, ano po? But the beloved disciple of our Lord Jesus Christ are there. Ano po? Doon kanyang final hour, nandun po siya kasama ang ina ng ating Panginoong Jesus ng time na iyon. Yun ang great impact ng the word beloved. So, mga kapatid, kapag may tinawag po tayong beloved, ano po? Ay yung hanggang sa kamatayan mo, naandun siya sa iyong tabi. Amen po ba? Amen. So, ganun ang ginawa ni John the Beloved sa ating Panginoong Jesus. Our Lord Jesus Christ has our biological brothers and sisters. Amen po. Nabasa niyo po ba iyon sa mga nagba-Bible reading? Mayroon pong mga kapatid ng ating Panginoong Jesus biologically. Sige po, buksan po natin sa Mark 6 verse 3. Is not, sige po, basahin po natin. So ayun po, malinaw po mga kapatid. So nanganak pa po si Mary nung time na iyon, after niya ipanganak ang ating Panginoong Jesus. But our Lord Jesus Christ, na-conceive siya. Birhen po ang si Mary nung time na iyon, pero ito po, ang tatay na po niyang mga yan ay hindi na po ang banal na spirito. Ilinaan ko lang po, ang tatay na po niyang mga yan, si James, si Joseph, si Judah, at si Simon, at yung mga sisters niya, ang tatay na po niyan ay si Joseph the carpenter. Amen po ba? Amen. Malinaw po. Amen. So buksan po natin sa John 7, 3-7. Sige po, basahin ko na lang po sa inyo. John 7, 3-7. His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world, for neither did his brethren believe in him. Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but me it hateth, because it testify of it
that the work thereof are evil. So, as the Son of God, our Lord Jesus Christ cares for Mary's future, spiritual future. Amen po? Amen. Instead of entrusting Mary, his mother, to his siblings that is not spiritually matured, he entrusted Mary to his beloved disciple, which is John the Beloved. Ano po? So, makikita natin na ang Panginoong Hesus in-entrust niya ang kanyang ina sa kanyang beloved disciple, hindi dun sa kanyang mga biological brethren and sisters. Ano po? Dahil alam niya ang mangyayari sa kanyang ina yung time na yun. Kaya ang iniisip ng ating Panginoong Hesus ay yung spiritual future ng kanyang ina. Amen po? Amen. Basahin natin sa Acts 1:12-14. Salitang pagbasa po. 12 sisters, 13 brothers, 14 tayo pong lahat. Sige po, Acts 1 verse 12. Handa, simulan din. 13, and when? And when they were come they went up to the upper room, where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew, and Matthew, James, the son of Alphaeus, and son of Zelotes, and Judas, the brother of James. Sa 14 tayo po lahat.